Ano-ano nga ba yung mga blinking lights error na ma-encounter natin para sa Epson L3110 series? Okay? So, tutok lang po sila sa video ito para sa kabuuang detalye. Para sa unang error, steady green light yung kanyang power button, and then sabay blinking orange light yung kanyang ink icon, and then yung kanyang paper icon. Para sa pangalawang error natin, blinking green light yung kanyang power button, and then sabay blinking orange light yung kanyang ink icon at paper icon. Okay, so dito muna tayo sa unang error. Ang ibig sabihin po ng error na ito ay reset or service required. So para maayos natin yung problem para sa unang error natin, which is yung reset or service required, need natin siya reset para mawala yung error, ma-fix natin yung error. So kung titignan natin sa ating printer, sa printing preference ng ating printer, dito sa kanyang Epson status monitor, makikita natin yung lalabas na error niya, service required. Okay? So pagka ganito yung lalabas na error sa printer nila, ibig sabihin nito, kailangan yung i-reset yung printer nyo. Okay, back to zero. So para ma-reset natin siya, mayroon tayong provide, meron tayong link sa resetter, paki-check na lang sa description para sa Epson L3110 model, okay? So once na mayroon na kayong copy, right click nyo lang and then extract here, okay? So kailangan nyo dito guys ng WinRAR application. So, extract lang natin siya. Type lang natin yung password. Okay, so ito na yung ating folder. So, open natin yung folder natin. So, ito na yung adjustment program or yung resetter natin. So, no need na rin ito guys ng keygen para mapagana natin siya, no? So, direct open na lang natin yung adjustment program. So, ito na siya. Sa model natin, nakalagay na yung L3110. So, para sure na makakakonect tayo sa ating printer, punta tayo sa select. And then, under port, dito sa may port, instead na auto selection, piliin natin mismo yung printer natin. So, usually, madedetect niya dito kung nasaan nakalagay yung printer mo. So, sa atin, nasa USB 20 siya. Ito siya, lalabas siya dito. Piliin lang natin siya, kung saan siya lalabas na USB. And then, click OK. After nyan, so nakita na natin dito sa port niya, nakalagay na yung ating printer na detect niya, So, punta tayo nyan sa particular adjustment mode. Dito. And then, ito na yung susunod na lalabas. Okay? So, hanapin natin guys yung maintenance. Okay? So, under maintenance, hanapin natin sunod yung waste ink pad counter. Okay, so ito yan, click na natin yung OK. Yan. Okay, so ito na yung susunod na lalabas, yung waste ink pad counter. Okay, so kung gusto nyo ma-check muna yung kanyang current value, kung ilang percentage siya ngayon, pwede nyo i-click itong check button. Okay, so i-try natin. Yan. So, dito, sinasabi niya na ang percentage o nagamit na natin sa ating page counter natin, nasa 114% na. Okay? So, maximum lang dapat niya is 6346. Okay? So, lagpas na tayo, kaya need na talaga siyang i-reset. And then, once na nakita mo na at i-reset mo na yung printer mo, punta ka lang dito sa may main pad counter. Sa may left side niya, itong box na to, i-check mo lang, okay? And then, isabay mo na rin yung flatten kasi itong flatten, minsan umaangat din yan. Pero ngayon, isabay mo na para sure, okay? Check mo na rin siya.
And then, dito tayo sa may initialize the selected counter. Ito na yun, i-click natin guys. Okay, pag i-reset na natin yung ating printer. So, click lang natin to. Okay. Please turn off the printer. So, dito sa ating printer, i-off lang natin siya, no? Yan. Then, click natin yung okay. So, the waste ink pad counter has been initialized properly. Okay, so click lang natin dito yung button. And then ngayon guys, balik tayo sa ating printer, i-on natin siya ulit kung na-fix ba yung problem niya for reset. Okay, so on natin siya. Okay, so kung makikita natin, nag-steady green light na siya. And then, dun sa may ink icon niya at paper icon, wala na yung error. Okay, wala na yung blinking orange light. Okay, so ngayon, sa ating resetter, i-check natin, double check natin kung talagang na-reset ba yung ating printer. So, para ma-check natin, click lang natin itong main pad counter at flatten pad counter, and then i-click ulit natin itong check button. Okay, so yan, na-check na. So ayun guys, since nag-head cleaning siya, kaya nag-count na siya ulit ng 145.42%. Okay, pero na-reset na siya. So ganun lang po guys kadali kung paano ma-fix yung error na service required. Okay, so click lang natin yung finish once okay ka na, and then close lang natin itong window and then quit. So sana itong resetter namin makatulong po sa inyo. Okay, so para sa ganitong error naman, blinking green light yung kanyang power button at blinking orange light sabay na nagbi-blink yung ink icon at paper icon, general error po ito guys, or scanner error. So, nandyan lang sa dalawa kung ano yung naging problem ng printer natin. So, sa scanner error kasi, pwedeng may loose contact lang sa ating mga flex, or merong mga, kung nabaklas natin siya o kinabit natin ulit, merong may mga bend pin na nagkukos ng error sa scanner. So kung general error naman siya, marami kasing possible cause kung general error, either sa kanyang mga sensor, timing sensor, and then sa kanyang gear, kung ano yung mga nagkukos sa kanya ng error. So ngayon, para malaman natin kung saan nga ba ang may problem, scanner error nga ba siya or general error, magtatry tayo mag-print sa ating printer. Okay, na ganito yung na may error siya, no, na blinking siya. So magpiprint tayo, at once na makakapag-print tayo sa ating printer, ibig sabihin scanner error po siya. Sa scanner po yung problem niya. Okay, so magta-try tayo ngayon, Okay, so kung makikita nila, nagpiprint yung ating printer. Okay, so ibig sabihin nito guys, yung problem niya sa scanner. Okay, kung makikita nila, yan, nag-print po siya. So kung ganito ang problem niya, need natin ma-check yung scanner. Sa scanner lang, kung ano yung nangyari. Okay, pero kapag ka nag-print tayo at hindi tayo makakapag-print, nag-e-error siya, ibig sabihin po nun, general error siya pag hindi nag-print tapos blinking ng ganito. Pero pag once na nag-print, kahit blinking na ganito, ibig sabihin sa scanner po yung problem. So doon mo malalaman kung saan ang may problem, kung scanner ba or kung general error na ba siya yung printer natin. So ngayon, i-check natin kung ano ang nangyari sa scanner natin. Okay, so off muna natin yung ating printer. So once off na, syempre tanggalin natin yung ating USB cord at
power cord para safe po yung ating printer. So need natin i-open yung ating printer para malaman natin kung ano yung dahilan kung bakit siya nag-scanner error. Okay? So mayroong dalawang screw po dito, isa sa kaliwa, isa sa kanan. And then, iangat lang natin yung ating scanner. So, dahan-dahan po na hindi po siya maalog or mabibitawan. Hindi mabibitawan. Okay? So, ito yung kailangan natin i-check. Kailangan natin i-check itong flex na ito kung saan dyan ang nagkaroon ng problem. Okay? So, kung sa tingin nyo naman, nakakabit naman siya ng maayos, so, pwede nyong tanggalin at ikabit. So, para ito makita natin kung may problem ba. Okay? So, dito, ayan, kung makikita natin, dito sa flex na to, maluwag siya, no? Ito, guys. So, pwede kasi siyang talaga mag-loose. Okay? So, tanggalin natin siya. Ayan. Then, i-check natin yung kanyang mga pin. Kung mayroong bang bend. Ayan, kagaya niyan, ano? So far, wala naman. Maluwag lang siya. Okay? So, yun yung nagiging problem din niya kapag lumuwag yung mga flex. So, kailangan i-check nyo talaga mabuti. Okay? So, dito sa isa, okay naman, ano, mahigpit siya. So, ito yung possible na nag-cause ng problem. Bakit siya nag-scanner error? Dahil maluwag yung pagkakabit sa kanya, no? So, tanggalin nyo lang. Kung halimbawa maluwag, tapos tanggalin nyo, check nyo kung may bend pin. Kung wala, kabit nyo siya ng maayos. So, kabit natin ngayon yung ating flex ng scanner. Okay, so yan, nakabit natin siya. No, ngayon, itatry natin, guys, kung mag-work ba siya. Kung ma-fix ba natin yung kanyang problem. So, pag binaba mo siya, be sure na titignan natin yung mga flex na hindi siya magbe-bend, ano, hindi siya maiipit. Okay. So, ngayon, balik natin yung screw. Yun. Okay. So, nakita natin, naging okay siya, no? Nag-steady green light yung ating power button. And then, nawala na yung orange blinking light na sabay sa ink icon at paper icon. So, na-fix natin siya. Ibig sabihin nun, sa scanner yung problem. So, kung halimbawa po na hindi sa scanner yung problem, general error talaga yung problem ng ating printer, yung mga ports na kailangan natin i-check na possible yun yung nag-cause ng general error ay yung kanyang encoder strip or timing sensor, or pwedeng yung kanyang PF timing sensor, or yung kanyang encoder disk. Okay? So, i-check din natin yung kanyang mga gear, kung wala bang mga humaharang o nagkakos ng pag-ikot sa mga gear niya, no? Kung wala bang gear na may bale, may bungi yung gear, kailangan i-check na natin yun kasi isa din yun sa magkakos ng general error. Okay? Yung pinaka-worst part, worst to worst scenario na mangyayari, kung talaga na-check natin at okay naman, kung halimbawa mayroon ka ng malfunction na logic board. Okay? So, kung yung logic board mo, nagloloko na, hindi na nakaka-detect ng mga sensor niya, ng motor, so pwedeng yun. At anyway, yung motor din pala niya, guys, pwede din mag-cause ng general error. Halimbawa, faulty na yung CR motor mo, faulty na yung kanyang PF motor mo. So, pagka nagloloko na siya at hindi na umiikot, magkakos din po yun ng general error sa ating printer. Okay?
So, ganun lang po guys kung papaano natin ma-fix yung ganitong mga error. Yan lang po muna sa ngayon. So, please subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pa pong video tutorials. Okay, thank you for watching.